Welcome back sa number one male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. Like to support podcast! Welcome back mga parekoy. Welcome back sa community natin. Wala kayong kailangan ibang gawin para mapasama dito sa masculine movement natin. Mag-subscribe ka lang dyan. Yun. Subscribe at kung gusto mong lubos-lubusin, maging member ka ng channel at bumili ng mga merch natin para makatulong ka dito. So, yun. Enjoy kayo dyan. Sobrang thank you sa mga member palagi ng Anti-Support. Solid nila, men. Pataas ng pataas. Dati nagsimula tayo, 20 lang. Naging 30 members. Ngayon, nasa 170 members na yung brotherhood natin. 170 members. Hindi naman ano yun, pre, Kumbaga, hindi lahat nagkakaroon ng ganyang karaming members. Totoo, mahirap. Mahirap kaya magkaroon ng 5 members. Yung pa kaya 170 consistent. Willing magbayad ng monthly ng ganyan. Sobrang solid man. Paano nga naman, tol? Sobrang mura. Di ba? Mas mahal pa yung Netflix. Isipin mo yun, pre. Murang-mura. Advance ka sa mga video. May pang membership only ka pang mapapanood. Oo. No? And, alam nyo, natutuwa ako sa mga member natin. Sobrang tagal na nung iba. Iba na nga yung kulay ng stars nila, kung napapansin ninyo. Ibig sabihin nun, ibang level na siya ng member para matagal na siya. So, yun yung isa sa mga benefit pag Kasi nabibitin ako sa magandang topic, kaya nagpapakilala na ako dito. Ito, bibitin mo yun. Pero alam mo sa totoo lang, pag ginagawa ko yun, strategy ko nga yun para bumuelo at makapag-isip eh. Okay. Pero ikaw pala, ang problema kasi baka nakakalimutan. Pag pinutol, nakakalimutan. Pero sige. So, isa daw, General Lansoy Army, hari ng hip-hop underground, no, international level, motherfucker. Mga kabataan, ingatan nyo ang pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media ngayong malamig. Instead of simping sa mga babaeng walang pakialam sa dyan sa internet, mag-sports ka na lang. Diba? Pag magti-thank you ka, nag-sports ka. Bangan nyo yung antokin na mamaya. Kaya inom na ako ng kape. Ito din. 8 assets sa lahat ng social media accounts. 3PM Gang sa Shopee, saka sa TikTok. Malamang susupot-supot ka pa ngayon. Pero manood ka lang dyan, sigurado ako, pag sinunod mo yan, balang araw, magiging mas malupit ka pa sa akin. Ikaw, Boy Jackal! Nagko-comment ka pa sa comment section ko kasi may content ako na sabi ko, tag-ulan, ganyan, i-push mo pa rin yung grind mo. Ano sabi? Tag-ulan. Tag-ulan, maglulo na. Tara, idol, maglulo na. Hayop ka, yayayahay mo pa ako, mag-isa ka dyan, mag-Jackal ka. Potokan mo yung yung influencer mong babae. Potokan mo yung lagyan mo ng similya yung screen ng cellphone mo. Post din ako noon post lang, hindi siya video. Sabi ko, ngayong malamig, instead of maglulo ka dyan, mag-push up ka 10. Dami ring natawa May mga nag-comment din dyan. Ay, boss, sayang, kakatapos lang. Mag-push up. Sabi ko, muntik na kitang i-block, ayop. Sinabi yun? Nakakatawa rin yung mga pa natin marunong nang lumaro din Jackie, habang tumatagal nga daw yung humor natin na nila, parehas na ng humor. Nakukuha na nila. Ang tingin ko mga mostly natatawa sa atin, sa mga joke at humor natin, tingin ko kaidaran din natin, matured din. Ito may tanong ko sa inyo, rekta na. Grabe naman, tanong agad. Since hindi naman, alam mo kung bakit hindi dumadami numbers natin? Ito lang tayo, 5K, 6K lang talaga. Ang anti-support usually, 6K, 5K. Solid. Tayo niya, solid 5K, 6K. Kakaiba tayo. Oo. Sa buong Pilipinas, kakaiba tayo. Agree ba kayo doon? Oo. Hindi. Naniniwala ako. Hindi lang kakaiba, pre. Controversial din Bakit? Controversial. Yung mga lumalabas sa bibig natin, ito yung pagka narinig ng bago sa community natin or hindi pa sanay sa tabas ng bibig natin. Ito yung putang ina ba? Paano niya nasabi yun? Yan. Paano siya nagkalakas ng loob sabihin yun? Mga ganun, parang mapapa-turn off, kunyari sa TV, mapapa-off ka talaga ng TV. So, yun, hindi siya madaling iswallow talaga yung mga komento natin. Eto nga hindi ko alam kung idadrop ko dito yung secret na to. Secret to, pare. Kasi totoo lang, merong kaibigan, hindi to kalaban
sabi niya sa akin, bakit mo sinabi yung bagay na yun? Sira ang brand. Parang gano'n ang point niya. Sira ang branding mo niyan. Para isa publika mo yung ano na yun. So, eto, drop ko ba yung game? Ano sinabi mo dun? Basta, kasi marami na ako sinabi dito. Medyo hinubarang ko yung sarili ko, di ba? Sa mga sinabi ko. Sabi niya, dapat di mo na sinabi yun eh. Pero naiintindihan ko kung bakit niya nasabi yun. Kasi tina-target niya yung mabango na branding. Ayan na lang pala dyan muna mag-uumpisa. Pero kasi alam mo na, ito question ko sa inyo. Nag-uumpisa ka sa social media. Nag-uumpisa, wala kang collab. Walang potential na collab sa malulupit na tao. Tanong ko sa inyo, mapapagrow nyo ba yung social media nyo na puro pabango ang ilalabas mo? Hindi. Ako. Kala ko, may tanong ako sa inyo, ikaw lang din pala sumagot. Ay, kala ko hindi kayo sasagot eh. Ako. Na-affiliate ko nga eh. So, ikaw muna, Ching. So, go. Pabanguan po. Bili na kayo ng Seducer Play. Black Black Prison. Prison, Forbidden. yan. Agaw. Oh, yun nga, ako ang sagot ko, hindi. Kasi lahat ng utak, majority ng numbers ng mga tao sa social media, ang gusto nilang ilabas, yung sa masarap na kainan, yung nung nag-check-in sila sa hotel. Kumbaga, sa simpleng salita, yung magpabango ng post sa internet, hindi na bago yun. Marami nang gumagawa nun. Kaya ito pag tinignan nyo, bagay na hindi ko to naisip dati nung talagang wala pa akong game sa social media, nai-inspire ako na gusto ko rin maging ganun. Pero wala pa talagang game. Nakita ko yung mga content creator na sobrang naging authentic. Ang pangit nga, wala kang masyadong edit yung ano nila eh. Pero ang daming views, ang taas ng following. Bakit sa tingin mo? Dahil yung authenticity. Diba? So, kaya nga, ito masasabi ko na rin, hindi pa nila gets eh. Yung mga tao na gusto agad lumabas sa social media na parang walang mali sa buhay nila. May mali yun. Mali yun. Maling formula yun. Hindi ka tatagos, sasabihin ko na sa'yo dito. Hindi ka tatagos niyan. Kakakumpisa mo, wala kang connection, wala kang ano. Gusto mo ka agad, ang gusto mo talaga agad ipalabas ay yung superstar na version mo na hindi mo pa nararating. Nagets yung point ko? Nagpapa-superstar vibe na kaagad sila. Meron. Hindi gagana. Hindi gagana. Hindi gagana. Which is, makikita mo, tinan mo yung numbers mo. Tinan mo, so, ano to friendly argumento lang to kasi baka ma-realize mo na ikaw yung tinutukoy ko eh. Kasi, ikaw nagsabi sa akin ng ganun, pero mas mataas yung numbers ko sa'yo eh. Mas mataas yung numbers ko sa kanya eh, pero sinabi niya na, dapat di mo sinabi yun. Okay, ikaw na lang, questionin mo yung sarili mo, bakit ganun? Lahat naman pwede mong sabihin eh. Ako naniniwala ako sa internet. Basta kaya mo panindigan. Yun lang. Nandiyan din ako. Di ba? Kaya mo bang panindigan? Kaya mo panindigan. Binuga mo yung ganito, binuga mo yung ganyan. Ngayon, kung hindi mo kayang panindigan, ibig sabihin, palubog ka dyan. Kagaya ng ano. Yung binitaw mong ano na yun. Oo, kagaya ng isang community. Babakbaka mo ng ganito sila, ganyan sila. Palayasin nila. Kaya walang kwenta yung mga yan. Ganito. Isang community o isang religion, let's say, kaya mo ba pangatawanan yun? Ano ang hawak mong hard evidence para ma-solidify yung komento mong ganun? Wala. O di hindi mo kayang pangatawanan, lulubog ka. Doon lumulubog ang mga influencer. Ang mga influencer na umaangat sa kontrobersiya is may punto kasi. Basta lagi mo lang kayang i-justify ang lahat ng bagay, hindi ka lulubog sa internet. Hindi ka lulubog. As long as may justification ka, always hindi ka maliligaw. At most of the time, yung justification na yon, ang nakakamaster nun, yung, kumbaga, grasp mo talaga yung idea ng justification yun. Ikaw lang yun. Sila, hindi nila nagigets eh. Magigets lang nila balang araw talaga. At marami kayong makikita sa internet na gano'n Hindi nila gets dati. Tapos yun, sumabog na. Tsaka nila na-gets. Speaking of nuggets, bakit ba hindi tayo gets ng mga tao?
Kasi ako sa nakikita ko, since 6,000 lang yung laging nanonood sa atin, every 3 days yun na nagiging 6K. Usually, first day ng video natin, always 3.5 to 4K. Consistent yon. Bakit yun lang ang nakakaget sa atin usually sa Pilipinas? Bakit hindi tayo kaya lunukin ng ibang tao? Ano pre, ako, isa kasi sa mga pinag-uusapan natin dito is yung yung hard truth. And hard truth, hard pills to swallow. So, onti lang talaga ang tao na gustong marinig yung yung harsh truth eh. Mas gusto talaga ng tao yung comfort lies talaga. That's the reality. Parang siguro 80% ng tao sa mundo mas gustong makinig ng comfort lies or entertainment or comedy kaysa sa hard truth. Oh, kasi reality is harsh naman talaga. Harsh na talaga ang reality. So, mas gugustuhin na ng tao na manood ng maalis naman sila doon pansamantala. No, kaya nga ang noontime show, kahit ano man nang sabihin natin dyan sa mga noontime show na yan, kahit anong sabihin natin na wala kayong makukuha dyan, mataas pa rin ang rating sila, pre. Kasi yun ang majority ng tao gusto makaalis sa realidad ng buhay. So, lokohin nila by absorbing those kind of content na iba naman. Oh, kaya hindi talaga katulad ng ibang influencer na for kaya nga ito pre hot take. Hot cake. Init naman yun. Hot cake to pre. Ito gusto natin si JB Suarez, right? Gusto natin si JB Suarez, di ba? Gusto ko yung maklip ka dyan. gusto ko yung inaano niya. As a content creator, tsaka yung pinopromote niya. Kasi traffic rules Traffic rules, di ba? Pero nakita mo, ang bilis niyang umangat. Ang bilis niyang umangat. Kaya dito mo ngayon mapapatunayan, gusto ko ma-gets nyo to. Wag, isipin din ng mga nanonood to. The fact na ang bilis niyang umangat, the fact na ang bilis nung ang daming natutuwa sa kanya, proves that kukonti ang kamote, pre. Gets mo? Kasi kung maraming kamote, mas maraming kamote kaysa sa maayos ang mag-drive, kukonti ang followers niya. Kasi maraming mababad trip sa kanya. Maraming maiinis sa kanya, pre. Tama. Maraming maiinis. Kaya inukumpara ko siya sa atin. Kaya konti tayo dahil maraming ang support. Maraming hindi makaka-reach ng content natin. Maraming magre-reject agad ng content. Vice versa. Vice versa. Sa kanya, ang bilis, di ba? Gines na siya sa lahat-lahat ng show. Kasi kukunti talaga ang kamote. So yung nakikita natin pa dalawa, tatlong kamoting nagmomotor sa kalsada, konti lang yun. Konti lang Mas yun, maraming pre. defensive. Mas marami talagang mas okay yung mag-drive. Hindi talaga siya talamak katulad ng nalalaman ng mga tao. Na simp. Kaysa sa simp. Mas maraming simp, mas maraming tolonggis kaysa sa kamote sa daan. May punto yung sinabi mo. Oo. Pero pwede rin. Hindi nag-social media yung mga kamote. Pwede. Diba? Yun naman numbers lang naman ang usapan. Wala namang emotion Tumakas si JB. Kasi ang mga nagko-consume ng social media, mga 9 to 5. Oh, di ba? 9 to 5 nag-drive. Pero yung mga kamote talaga na laging laman ng inuman at hindi, wala sa social media yun. Nagpatakbo naman ng 170, pare. Nakanta sa inuman, ganun. Oo, di ba? Oo. Pagkatapos siyang gawin yun, diretso sa inuman Hindi naman sa... ano pa ba yung mga ibang bagay na ginagawa natin na hindi naiintindihan ng mga tao? Na only anti-support brotherhood lang nakakaintindi. Isa pa, yung how we deal with women. Ang daming galit dito, Yeah. maski kapwa natin lalaki. Ayaw sa pamamalakad natin. For example, pag sinabi nating yung under, yan, pag under ka, ganito ginagawa mo. Ang daming under. Nakakala nila na normalize sa kanila yung ganong klase ng dynamic. Exactly. Pero dahil na-point out natin sila, tangina, under ka pre, wag kang ganyan, susupot-supot ka. Puta, hindi nila magets ngayon. Bakit? Kasi Magagalit. na-normalize sa kanila Nagagalit. Oo, kasi nga, ito pa, yung
kaya isa rin sa mga reason ko bakit hindi nila tayo maintindihan. Kasi itong wave ng thinking natin, lately lang to, kumbaga na-point out na natin yung mali pala na normalize dati. For example, yung babaeng mapisikal sa boyfriend or sa ka-relationship ng lalaki. Pati nga sa mga advertisement, normalize yun eh. Yung pipikutin yung boyfriend niya, asawa niya ng babae, comedy. Parang ang cute tignan. Pero 'di ba, sa atin napo-point out na natin, puta hindi pwede dapat 'yan. Pero from time to time comedy pa lang, panahon pa nila Dolby, parang na-normalize siya, 'di ba? So hindi pala siya pwede. Ano siya nasa culture din kasi pre. Na culturalize, na normalize yung maling gawain, tas ito tayo, mga na-point out natin at ang dami ring naka-realize, pero kukonti ang tatanggapin. Hindi, okay lang yun, normal yung ginagawa nga namin yun. Pero hindi pala okay. Di ba? Isa yun. Pangdagdag dyan, so pag nagsalita tayo, tinitake nila, assumption agad nila nga, mananakit tayo ng babae. Sobrang seryoso nga namin sa pagprotekta sa babaeng mapipili namin. Kaya nga ganun na lang kami maglagay ng standard eh. Kasi paprotektahan kita eh. Hindi kita papabayaan eh. Gusto ko maayos tayo eh. So, meron tayong standard. Merong bagay na hindi mo dapat gawin. 'Di ba? So, akala nila dahil kasi para sa kanila parang ano yun eh. Pinagbibigyan ko lang. Pinagbibigyan. Pero hindi nila nare-realize na yung pagbibigay nila na yun, nagbibreed ka ng kademonyohan. Kaya hindi mo siya napoprotektahan nun, hindi mo siya nadadala sa magandang direksyon ng ganun. Agree ako sa'yo, Tol. Dagdag ko. Alam mo, ang tingin ko nga, pagdidisiplina sa babae at hindi pagpapalaki ng ulo nila, parte nga yun ng pagpoprotekta sa babae para hindi siya pasukin ng demonyong emotional thinking niya. 'Di ba? Kapag nakita mo nagsusungay yung babae mo, sinusuwag ka na, tinidisrespect ka, ipaparamdam mo kagad yung boundary mo sa kanya eh. Sasabihin mo na, hindi ko gusto yung ginagawa mo ha. Pag pinagpatuloy mo yan, hihiwalayan kita. Walang pananakit. Tanging ganun lang. Warning and boundaries. Pag inulit pa rin, iwanan mo na talaga. Kasi, naniniwala ako na pag lagi mong pinagbibigyan yung babae, tinutulak mo lalo yung babae para mapunta sa ikasasama niya. Kasi yung babae, tingin ko, sumusunod lagi sa emotion nila eh. Emotions nga eh. So, therefore, masama yun. Imagine mo na lang kung lahat ng lalaki sumusunod din sa emotion nila. Ay, di ang sama nun. Ano kung emotion ng lalaki isang araw, naglilibog siya, susundin niya yun? Mali yun. Kung ang emotion ng isang lalaki, papatay ako ngayong araw, susundin niya yun? Mali yun. So, therefore, ang pagdidisiplina sa partner ninyo, sa babae, at tamang paglatag ng boundaries sa kanya, is para sa akin, pinoprotektahan mo siya sa sarili niya. The fact na sumusunod siya sa emotion niya, napakadelikado nun. Yan. Yung idea na yan, yung boundaries, hindi yan gets nung mga hindi nakaka-gets sa atin. Hindi lang makuha yan. Kasi ngayon nga, na-normalize sa atin na, di ba nga, mas normal pang under ang lalaki na relationship Yan. dito, di ba? Oo. Nasa media yan, pinapakita sa mga teleserye dati yan. Movie. Sa mga movies, yung under, yung lalaki yung tatanga-tanga, yung babae yung magaling. Di ba? Tapos nakikita mo ngayon, in reality, puta, hindi naman ganito yung papa ko. Di ba? Hindi naman ganito yung dynamics ng parents ko. Pareho naman silang okay. Teamwork nga sila. Pero bakit dito sa media, tanga lagi yung lalaki? Yun. Kaya hindi nila mag-gets kasi nandun sila sa media na yun. Yun yung tanggap nila, pre. Kaya pag ganitong merong nagsabi tayo ng boundaries, kailangan matikas ka. Puta, hindi nila gets. Hindi nila gets. Tingin nga nila masama yung mindset natin na gabayan mo yung babae mo para hindi mapasama. Huwag mo hayaang emosyon na magdikta sa kanya. I-explain mo kung hanggang saan lang dapat yung ginagawa niya na hindi makaka-disrespect dapat. Oo. Ito, base ko ulit sa experience ko. Experience ko sa babae, itong dalawang klase ng ugali na to. So, kasi ang experience ko nga sa babae,
double digits o multiple times, nasubukan ko na itong dalawang klase ng ugali na to. Pag yung babae, ang habol ko lang naman, sisibaking ko lang naman talaga siya. Talagang nasa utak ko na yun, sisibaking ko lang naman to eh. Bakit pa ako maglilitanya ng mga prinsipyo dito? Sakyan ko na lang siya, oo na lang ako sasabihin niya, at ilang beses nga proven, gagana talaga. Makukuha mo yung loob niya. Bakit ko nga naman papasukin yung stress na ipapaliwanag ko yung tama sa yung babae ka na hindi naman ako nag-iisip ng long term sa'yo. So, madali lang sa akin, kahit anong sabihin mo, oo. Okay yan. Yan. Tapos, basta mamaya, okay tayo. Yun lang naman ang mahalaga eh. So meaning mo ba, kapag hindi pinapagalitan ng babae at kinokorek, ibig sabihin hindi siya mahal ng lalaki niya? Hindi ka mahal ng lalaki. Kaya nga backwards sobrang backwards yung paniniwala nila na sa kanila, di ba, nakikita yung mga TikTok standards, di ba, sa mga social media na ang gusto daw nila, ang sukatan ng babae na mahal siya ng lalaki, pinapayagan siya mag-club, pinapayagan siya magka-boy best friend, pinapayagan siya mag-thirst trap. Yun yung ibig sabihin daw ng lalaki na love siya. Pero backwards nga, hindi nga ganun yun. The more na pinapayagan kang gumawa ng ganyan, the more na wala nga siyang pakailam sa'yo eh. Oo, yun. Realidad na atake ulit. Kasi ganito iulit ko ulit, highlight ko ulit. Double digit multiple times na nangyari sa akin to. Kami na nung babae. Diba? Kami na. So, sa totoo lang, mamayang gabi, basta nasa kwarto kami, makakapagbembangan kami. Ngayon, kung ang concern ko lang ay i-secure yung bembangan mamayang gabi, kahit anong mali ang magawa mo ngayon sa harapan ko, hindi ako gagawa ng argumento sa'yo. Kasi ang mahalaga lang sa akin, mabembang kita mamayang gabi. Pag nagawa ko ng argumento sa'yo, kahit tama, hindi pa tayo magkasundo, magkatampuhan, walang bembang mamayang gabi. Pero dahil gusto ko nga ng bembang mamayang gabi, i-make sure ko na good vibes lang, sugarcoat lahat. Totoo yun, alam niyo yun ha. Sa babae ko, kung i-sugarcoat ko lang lahat ng mangyayari ngayon, secured ang bembang mamayang gabi. Yun lang naman yung mahalaga eh. Pero isipin mo kung halimbawa, 3 taon ng pagkasama natin, lagi lang kitang sinusugarcoat kasi para sa bembang mamayang gabi, walang pupuntaan na maganda yun. Walang magandang planong nabubuo. So, ang pinopoint ko doon, yung tuturuan pa kita, tapos may risk na masaktan ka, may risk na hindi ka mag-agree, sasabihin ko, ako nga ang kukompromiso doon eh. Kasi kumbaga, dahil nga lalaki, titignan natin lagi yung future. So, binibuild mo talaga yung relationship. Kaya nga, ang dami mong tinatama for long term kasi. Di ba? Hindi nila magigets yun eh. Kasi nga, for long term, inaayos ka para in the long run, okay, smooth ang relationship natin. Kasi kung wala akong gagawin sa'yo, talagang pang short term ka lang. Kasi diba? Short term lang kita eh. May bembangin lang kita eh. Di ba? Alam niyo yun, di ba? Kaya nga, tinan mo, kahit si babae ka na, ikaw naman si bola, puro ka bola. So, alam niyo yun, nakakagat talaga kayo sa lalaki. Kakagat kayo. Ngayon, yun nga, ang way para ma-calibrate yung mga bagay-bagay na hindi tayo mag-lean towards sa pariwara, 'di ba? Or di na tayo mag-lean towards sa buhay na passive. Pag-uusapan, meron talagang friction. Mag-a-assert talaga ng power yung lalaki, 'di ba? At disciplinarian na vibe. Magpapairal talaga ng ganun yung lalaki. DA yung babae, ganun. Disciplinary Sa prat. action. Ang ano mo? Diba? Papadilin, ganun. Ito pa. Sige, ikaw na. Ayun. So, yun yung isa, di ba, sa babae, yung on the standpoint, women's standpoint. Isa pang hindi nila mag-get spray. Ito, madalas to. Alam ko, mag-agree kayo dito. Ito yung mindset na hindi nila mag-get sa atin. Alam ko na ano rin ako dito Nabash. binash din ako ng mga pamilyado na eh. Sabi ko doon,
hindi porket may anak ka na, papabayaan mo na yung sarili mo. Nagalit sila dyan, pre. Putang ina, kinagalit nila yan, pre. Oo. Why? Ang rason nila, sabi ko kasi, hindi. Magbuhat ka pa rin. Kung gusto mo mag-sports, mag-martial arts ka pa rin. Mas kailangan ng family mo, hindi dahil on a surface level, marunong kang magprotekta. Hindi. Para ma-prolong yung health mo. Kasi Get muscle. hindi porket may anak ka na, hindi, trabaho lang ako. Dito lang ako sa mga anak ko. Hindi ganun eh. Although tama naman yun, pero ang ibig ko sabihin is para ma-prolong nga yung buhay mo, para maalagaan mo sila ng matagal pang panahon. Wait, sinabi mo, hindi porket may anak ka na, may pamilya ka na, hindi ka na mag-gym. Oo. Masama yun? Nagalit sila doon kasi nga, ang iniharaso nila, nasasabi mo lang yan kasi may oras ka kasi. Kami pag uwi namin, wala na kami oras. Kung bitawan mo yung stallion na yan, ha? Kung ilapag mo muna yung putang inang tanduay na select, malamang sa malamang may time ka. Ayun pa nga eh. O sige, oras. Puta, pag uwi naman sa bahay, sige sabihin ko, given, pagod ka, pag uwi mo naman sa bahay, tangin na, doom scrolling lang naman, nagsiselfone lang naman. Gago, the fact na nakapag-comment siya, may time siya. May time ka. So, hindi naman ibig sabihin na mag-gym ka, mag-enroll ka talaga sa gym, aalis ka pa naman. Hindi. Mag-push up ka dyan, 20. Mag-squats ka dyan ng 20, malaking bagay na yun sa katawan mo. Ngayon bumabag yun, di ako pumunta sa gym. Dito ako nag-push up, pre. May benefit pa rin yun. Totoo. Di ba? May oras. Hindi ko kasi kaya ng hindi mag-exercise, nangihinayang ako sa muscle. Kasi pag yung muscle hindi mo nagamit, magiging tabayan eh. May katipre ako, nangangati ako pag ganun, parang droga na yung workout sa akin talaga. Kailangan. Sayang kasi yung napundasyon mo eh. Bagay na hindi maiintindihan ng normies. Di talaga. Nagulat ako doon kasi ini-expect ko magkakasundo mga lalaki kasi gym, workout, talagang kala ko iisa tayo ng isip niyo. Puta, nagulat ako. Hindi. Sabi mo lang ngayon kasi bata ka pa. Hindi, ako pag uwi ko rito, nag-asikaso ako ng ano. Ulul, maniwala ako sa'yo. Ikaw nagluluto, ikaw naglilinis lahat-lahat. Hindi ako maniwala sa'yo. Yun lang magigets. Kaya kayo, mga soy ko dyan, nanonood lagi ng ASP, tanggapin nyo na once na nabuksan na yung isip ninyo, di ba nakikinig kayo lagi sa amin, na open na yung awareness ninyo sa mundo, sa babae, sa relationship at kaperahan, tanggapin mo na mahirap makahanap ng kagaya natin. Talaga. Nataon lang talaga na nagkatagpo-tagpo kami, pero sabi ko sa inyo, mahirap maghanap ng kagaya ninyo. Di ba, magkakalayo kami ng lugar. Ganun kahirap. Di ba? Parang sa Bacoor, parang let's say siya lang. O parang sa lugar ng Carmona, parang baka 5 lang sila doon nila Diyos. Hindi pa magkakilala. Ang hirap maghanap ng kagaya natin. At kapag nakakita ka, i-treasure ninyo ang isa't isa. Malayo mararating ninyo. Malayo malilipad ng mga ano ninyo, hassle ninyo. Sigurado. Totoo eh. Ito pa nga, first hand. Kaming dalawa nito talagang nung nag-iba yung mindset namin, nasira din talaga yung mga day ones na tropa namin eh. Ganun talaga. Since day one. Wait. Nasira ba dahil nagbago kayo? O ayaw mo lang sa kanila kasi hindi sila nagbabago? Pareho eh. Both? Both eh. Ibig sabihin, sinong mali? Para sa ano, kung ako tatanungin, siyempre, sila may mali. Alam nyo, may mga kaibigan ako na buhay pa rin yung circle na yun. Anytime na puntahan ko yun, weekend kasi day off nila eh. Alam ko yun. Lagi yun. Anytime na puntahan ko yun basta weekend, alam kong tatanggapin ako direkto lang. Ay, direkto lang sa bahay nila. Direkto na ako mismo. Kaya kong pumasok sa bahay nila ng ganun ka-close na yung level ng closeness namin. Okay naman. Siguro, kagandahan dun sa circle ko na yun, normies yun 8 to 5 yun, normies yun sila. Hindi yun kasing mindset ko Iba yun sa mindset natin Natanggap nila yung pagbabago ko. Natanggap nila yung pagbabago ko, tanggap ko yung hindi nila pagbabago. O kung nagbago man sila, ibang way nga lang. Parehas namin tanggap yung adjustment eh. Hindi kami naggagantuhan na, ang ano mo, yan pa rin ng shit mo. Ito na shit ko. Walang ganun. Pag nagharap-harap kami sa inuman, bonding, puro kwentuhan ng mga dating katarantaduhan lang. Ganun lang. May mga ganyan pa rin naman akong circle, pre. Actually, nung last week,
inuman pa rin. Kumbaga, nagtanggapan lang din ng, walang ganitong ego ba? Pero meron at meron pa rin talaga. Hindi lahat ng tropa mo talagang 100% gaganon. Merong maiintindihan ka katulad ng sayo. At meron din akong ganyan, mga naintindihan. Yung iba naman talaga dito, talagang una pa lang, kinlaw na ako. Kinlaw na, nag-uumpisa pa lang ako. Tapos itong mga to, nakasupport din. Itong mga kainuman ko pa rin ng mga kaklase ko. Kasi yung iba doon, bumili pa ng t-shirt ko. Nung unang-una kong t-shirt, pre. Bumili sila. Talagang kita mo na sumuporta. Hindi man kami pareho sumuporta. Pero ito, yung iba, umpisa pa lang ako. Putak inaklaw na ako. Kaya yung sabi ko na, talagang ano na lang, tadhana na lang ang naglayo, pre. Sino ang mas close mo doon? Yung nang clown sa'yo? Oo, mas close ko sila. Gago, no? Magkababata ako yun eh. Kasi itong mga to, naghiwalay kasi mga schoolmate ko tong mga to. So, kung closeness, mas close ko dapat itong mga to. Kaso nga lang, wala eh. Kung sino lang mga nagkaintindihan, matanda na tayo. Hindi natin para pilitin pa. Kung sino lang yung kapareho mo ng gusto mangyari. Or hindi kahit di kapareho, ka-vibe mo na lang, vibe na lang. Sila yun. Yung jealousy kasi, unang nasasapul talaga yan yung mga ganyan, mga close mo eh. Ito napansin ko, kaya dapat gets mo yung concept na hindi ka nila maintindihan ngayon pero balang araw maintindihan ka. Nag-work naman eh kasi, di ba, nung panahon na yon obviously hindi na ako naiintindihan. Sabihin natin, kasi 5 lang yung kaya ng daliri ko eh. Pero syempre mga kaibigan, hindi lang 5 yan. Pero let's say ito sila, tong 5 na to. Puro pa ganito. Ito yung pakaliwa, direksyon na hindi ako. Nung mga panahon na yon mainit. Pero napansin ko, pa isa-isa, may kumakontak sa akin pa isa-isa. Bakit sa tingin mo? Nare-realize na nila. Sinasampalan sila ng katotohanan. Oo, sabi, ang ganda, actually natutuwa ako, nakaka-positive na sabi niya, message mo lang ako, welcome ka dito sa bahay, kape lang tayo. Kasi yan ang... magsusumbong na yun sa'yo. Gago, nasaktan ako. Totoo yung sinasabi mo. Manloloko nga. Yung sinasabi mo na, actually meron mga itong mga gumanito, meron dyan mga nagsasabi na, yan pa rin yung shit mo. Ito na ako. Sinabi nila ngayon yun. Pero nakikita ko yung vibe nila na sinabi, ito na ako. Hindi na nila kaya panindigan ngayon yun. Bakit? Nasabi lang nila yun dati. Kasi lumaki agad ulo eh. Parang akala nila okay na kaagad eh. Okay na eh. Fast forward na nila yung mga bagay eh. Pero sila yung klase ng, dahil yabang lang yun. Kasi tayo yung yabang natin, real talk eh. Most of the time eh. Real talk. Yung yabang na yon na ginawa sa akin nung ilan na yon, yabang lang para ayaw nila magpatupi eh. Gusto nila ipakita sa akin na hindi ka mas mataas sa akin. So nagyabang. Pero nakikita ko na ngayon, hindi na nila kaya panindigan yun na ito na ako. Bakit? Hindi naman uubra talaga eh, yung ito na ako nila. Kasi ganito yan eh. Be more specific. Sige. Feeling ko nung time na yun, kakabukas lang ng okay na kitaan ng pera Ang nila. gagawin na gayway agad. Nagwagayway agad. What the fuck? Nagwagayway agad. O, tapos, fuck? ito nga eh, bagay na content mo. Kulang sa awareness eh. Nag-lifestyle inflation siya eh. Hapit siya ngayon. Kaya sabi ko, pag nagharap kami nito, hindi niya na kaya panindigin yung sinabi niya yun. Hindi niya kaya pinahapit na yun. Walang mabubunot yun eh. Wala mabubunot. Bagay na sobrang iniingat-ingatan ko talaga. Simula nung gumaganda-ganda yung kitaan ko, ayoko agad-agad na dahil gusto ng puso ko. Piling ko na to, kaya ko na eh. Hindi, nakakatakot talaga yung ano eh, no? Yung kapalit. Ang maganda talaga sa pera, parang itrato mo siya, parang chess move. Chess move talaga ang gawin mong treatment sa pera mo eh. Di ba? Na, parang, di ba yung bishop, yung rook, malaki yung inaabot nun. Ayaw mong basta-bastang yan. Kasi pag nakain yun, wala na yung ganong power mo eh. Di ba? Diyan tayo papasok sa next answer ko na nakamap ko lang nung pinag-usapan natin. Kasi nga, ang hindi rin magigets nung iba kasi nga, nauso yung healing your childhood, ganyan. Yeah. So, okay lang naman yun sana. Kaso naging habit eh. Kakahiling ng childhood, hindi na nakaipon. Uy! So, pag sinasabi natin to na hindi, yung pera importante yan, ipunin yan. Anong komento ng normies pagdating dyan?
Minsan ka lang mabubuhay. Di ba? Hindi mo matatala sa hukay yan. Yun. May ganun pa no? Diba? Pagdating sa pera, di ba? Hindi mo. Yun. Kaya di na ito magigets yung mga ganitong mindset natin na gamitin mong parang chessboard, parang chess yan, parang hindi gamit ang mabibili mo dyan, kundi yung freedom. Hindi na ito magigets. Peace of mind. Peace of mind. Freedom. Kampante ka. Oo. Matutulog kang di na iikot yung puwet mo kung saka babayad ng ganito, babayad ng ganyan. So, hindi na magigets na kumita ka ng pera, maghanap ka ng pera, kasi nga, mabibili mo yung freedom mo, yung peace of mind. Ang sagot ng Normie dyan, hindi mo madadala sa hukay yan. Money is source of all evil, ganyan, di ba? So, hindi na ito magigets. Sa mga walang pera dyan, at nagsisimula pa lang, listen to this, ha? Ipunin mo muna yung pera mo once na makatapa ka ng, ilan yung top 4% na sinabi mo? 500,000. Pag may 500,000 ka dyan sa bangko, saka mo sariwain yung dating feeling mo na nag-i-start ka pa lang ng ipon mo, ibang hinga talaga yung magagawa mo. Hindi ka, pre. Pag malungkot ka nga, tignan mo lang eh. Ako may ganun ako. Pag malungkot ako, tignan ko lang yung hard-earned money ko eh. Malayo na pala ako, pero malayo pa. Actually, ginagawa ko rin yan ngayon. Pag parang tignan ko na lang. Kasi lagi pumapasok sa akin, pwede ako bumili ng ganito eh. So, hindi ko lang ginagawa. Actually, may sarap yan eh. Ang sarap. Ang sarap yung feeling na yan na kaya ko eh. Oo, di ba? GX4 RR. Grabing discipline yun, pre ah. Oo. Tapos parang ang big time ng feeling ko nun, pre. Sa totoo lang. Yung meron ako dito na kaya kong bumili niya, pero maliit na bagay. Putang ina, no? Pero sa iba mo pahawak yun. Lagas yan, pre. Kasi na-excite agad sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, malaking chance mananalo nga in long game. Kasi nga maingat tayo eh. And therefore, kung yung may mga tao mas yumaman pa sa atin, happy for them. But still, hindi tayo matatalo. Kailanman. Kasi yung foundation natin sa pera, hindi ganun patanga-tanga ba? Hindi ganun eh. Let's say may maipon man sila by the end of bali maging 50 sila. Let's say may 10 million sila. Let's say may 30 million sila. Tayo by 50 natin, meron tayong 10M at least, 15M at least. Ganun lang. Wala pa rin talo dun. Yeah. Pare-pares pa rin panalo. Alam mo, ayun nga, may naisip akong i-come up sa utak ko ngayon. Pag nangarap ka na gusto ko yumaman, gusto ko maabot to, ganun, directly related sa emotion yun eh. Directly related sa emotion yun. Kakapangarap mo ng gayon. Tapos, kapag kulang ka nga sa awareness, dumating yung araw na nandyan na nga yung pera, yung value ng pera mo, walang pakialam sa emosyon yan. Pero ikaw, na dahil ever since attached sa emotion yung pagiging mayaman, so ganun mo nga siya ginawa. Marami na akong pera. Kaya nga ako nagpayaman eh. Para sa lahat ng kaligayahan ko eh. So si bunot ka. Hanggang sa may mabubunot. Kasi yun naman talaga yung naging reason niya eh. Which, that makes sense. Pero wag mong gawin wag mong ubusin yung pera mo. Pag nandiyan na yung pera, bumase ka sa numbers yan. Ito na. So habang nangangarap ka at wala pa, okay lang, sige. Emotions ang reason mo, ang drive mo kung bakit mo kinukuha. Motivation na rin. Ha? Use it by emotion. For motivation. Oo, yan. Yan ang drive mo, kaya mo kinukuha yan. Pero pag pumasok na yung pera, sa numbers ka na bumase. Huwag na sa emotion. Doon sila nauubos eh. Kasi di ba, ang lagi nga, ito bagay rin na naiintindihan natin, itong mag-check-in sa hotel, hindi ko to nararanasan dati. So, hindi ko pipigilan yung sarili ko. Tara, tropa! Ako bahala, lahat tayo, doon tayo sa hotel. Wala nang consideration na, teka lang, uubos na yung pera mo eh. Hindi mo naman madadala sa hukay yan! Enjoy mo na yan dito! Mali pa rin. Normie. Let's say kumita ka ng let's say kumita ka 100 na lang. Sunugin mo yung 20 sa bills. Tapos may matitira kang 80 pa. Sunugin mo yung 15K sa saya mo. Siguro naman sapat na siguro yun para sa insanity mo, 'di ba? 35K total.
O di matitira di tabi mo pang pahinga mo, hinga mo, 'di ba? Single ka to, para sa mga single shit to. Kung sakali man meron kang ganung klaseng salary, Pero kung hindi, Kung mapapakawakin mo ng ganun, pre, 100K na sweldo, putang na, sobra-sobra talaga yan. Yung, ano nga, sweldo ko na dati, malaki, 30K. Nagawa akong mag 100K na ipon eh. kago mahirap 'yun. Oo, 30K, di ba? Napa 100K ko yun. 100K pa kaya? 100K pa, putangin na. Oo, wala. Pero alam mo, kalabo mo inip. Totoo. Hindi ko alam kung bakit putang ina nung dati naman na hindi ako naiinip. Nung ngayon parang dapat bilis, dapat bilis. Ang tagal mag-December, tagal mag-January, tagal mag-next month, tagal mag-next month. May ganung factor, pre. So, ito maganda dyan eh. So, ako naging motivation ko niyan. So, inip. Paano malalabanan yun? Ayan na yung pera, naiinip ka na. Ngayon, akong ginawa ko, parang gusto ko na talaga gastusin to. Yun nga eh. Creativity ang kailangan. Creativity na, okay, sige, ano yung, gagastusin ko tong amount na to. Ngayon, so, ito yung, let's say isang, ito yung sentro, tapos dito yung mga aspect sa gilid. Ano yung pure kaligayahan lang? Ano yung kailangan ko? Ano yung magpapasok ng pera sa akin? Mag-iisip ka, kaya creativity. Mag-iisip ka, paano mo yung pagtatagpuin sa gitna? Yung habang ginagawa ko to, maliligayahan ako, pero may chance din na pasukan ako ng pera nito. Kaya, halimbawa, kaya ako si ganito ako eh. Nung bumili ako ng motor, okay, magmo-motorcycle content ako. Kasi merong chance na maka-attract ako ng mga tao na nagmo-motor din, which is nangyari naman talaga, di ba? Merong mga motovlogger kami na nabuksan ako sa opportunity na ganun. Hindi man siya full circle na nabalikan ako ng numbers na kung magkano ko binili yung motor, pero binuksan niya pa rin ako ng panibagong pahina. Obviously. May second chapter lagi. Meron talaga. So, hindi siya naging pure gastos lang. Binili ko na sayang. May bagay pa rin. May bagay. Tapos, dun sa experience ko na yon, binili ko yung luho ko, binili ko yung big bike, tapos sinubukan ko siyang ipasok sa magpapasok ng benefit sa akin. So, may nakilala akong mga bagong tao. Nakita ko doon, okay, hindi ganun ka-effective Pero somewhat, tagumpay. Di ba? So, next, so may natitira pang pera kasi hindi ko inubos Ganun ulit yung plano. So, natutunan ko na ganito pala siya. Nabili ko yung gusto ko, may nakilala akong bagong tao, pero hindi siya nagpasok ng pera. Nakita mo yun? Nabubuksan siya pa unti-unti. Na totoo pala yun. Pwede mong bilhin yung gusto mo, gawin mo yung gusto mo, may bagong opportunity. So, ang kulang na lang, paano magiging pera? Hindi katulad nung umpisa, hindi mo alam paano mo paghaharapin sa gitna yon. Kasi gusto mo lang Gusto mo lang yung gastos na gusto mo lang. Oo, kasi yung bagay na gastos lang, gusto mo lang, bisyo nga, di ba? Bisyo, yeah. Babae ka, lang. So yun yung para sa akin, kung gagastos ka ng ganitong mindset natin, anong purpose tong gastos na yun, di ba? Tatanungin mo talaga sa sarili mo yun May purpose ba to? Yeah. Alam mo tol, minsan sa usapang kaperahan, may mga cash flow sa buhay ko ngayon na hindi ko pinlano. Parang dumating na lang siya kasi trabaho lang ako ng trabaho. Hindi ko nga alam kung paano ko mako-convert Dati, basta ang alam ko lang dati, nagka-cloud lang ako na nagka-cloud sa internet. And then eventually, ang dami ko na nakikita ng opportunities. The more na nagpo-proceed ako, mas lalo ko nakikita yung, ito, pwede to i-monetize, pwede to i-pera. Dito, pwede ako maglapag dito. Ganun ko siya nakikita Tapos, eventually, maliliit na cash flow, meron. Napasok mo yan. O yun ang isang example din ng hindi nila nagigets. Na yung minsan yung galaw natin sa internet, for pera. For kita. Hindi talaga tayo yun. Gusto lang natin kumita doon. Yun ang hindi nagigets nung iba. Diba? Totoo. Kada nag-ano na may nakikita ako Oo, kasi isang bagay na. Kunyari, wait lang. Kunyari, ganyan. Sabihin na puro babae yung content. Sa mga normies, titignan, simp naman pala to si Sisa daw. Pero hindi nila alam. Yun ang nakikita natin. Na hindi natin na. So, di ba?
Ito, sana mapanood to nung ilang mga babae na tinamaan sa mga nasabi ko dito sa podcast. Yan. Sana makarating sa kanila to. Message ko to sa inyong lahat. Yung sinasabi ko dito, combination to ng lahat ng experience ko sa inyo. Natutunan ko. Linawin ko ulit para sa mga ex ko na tinamaan. Yung mga sinasabi ko dito, combination to ng lahat ng natutunan ko sa inyo. Tapos, sige, aaminin ko, meron talagang motivation na merong energy ng galit yung pagkakasabi ko kasi totoong experience ko yun eh. So hindi ko maaalis na pag dinaanan natin yung topic na yan, hugot talaga ako. Kasi totoo siya eh. Totoo. Banat talaga. Pero yun nga, nililinaw ko, hindi yun para sa isa lang. Kinonsider ko yung mga mali. Para makapag-send ng message sa nakikinig at matuto siya ng dahil doon. Hindi mo yun kailangan i-take na para sa'yo. Ngayon, ganito siya. Let's say, emotional talaga ako about it. May galit talaga. Ganon. So, tinan mo, ang ganda, hindi nyo na-gets eh. Bagay na hindi mo maintindihan eh. Hindi dapat maapektuhan yung ex mo in the first place. Hindi ka naman name drop eh. Hindi ba? Sikat ka ba? Na-issue ka ba? Kung hindi naman, ego mo lang yan. Ano ngayon? Let's say ako, ano ngayon kung maggararant ako ng ex ko dito? Sinout out ba kita? Kilala ka ba? Buti ba kung yung ex ko is prominente o famous, to the point na isang sabi ko lang, itatag ka agad ng mga tao, ganun siya ka-well-known, putang ina, wala naman nagtatag sa'yo eh. Di ba? Hindi, ibig sabihin, walang may pake sa'yo. Ego mo lang yan, tayong dalawa lang nakakakita. Kasi ganito eh, unahan ko yung isip mo Unahan ko yung isip mo. Message para kay ex ni 8. Mga ex. ni 8. Kasi, ganito, unahan ko yung isip niya. Para kasi ganito yon. Gusto niya pa sanang pumasok sa buhay ko eh. Lalo may inis. Pero ito, hindi makinig. Bago to ha. Ayan. Huwag ka muna magalit. Huwag ka muna magalit ha. Makinig ka. Video call lang Pinapaliwanag ko. Makinig ka. Kasi ganito eh. Dahil sa inako niya yung mga sinabi kong salita, inisip niya ata, ito on cam on cam, nasabihin nila on cam. Ang ina mo, lumiham sa SB. Kasi ako sinasabi, pre, nagpaliwanag ako. Ano to bro, parang naging papajack na tayo dito. Itang ina. Ako na yung ako nag-benefit, no? Okay, go. Kasi ako pinapaliwanag ko, hindi ako bibif sa'yo, wala tayong pagtatalunan. Maniwala ka na sana sa akin, buong Pilipinas na nanonood. Sana maintindihan mo yung nararamdaman ko. Ano kasi kaya Will, anong gusto mong sabihin sa kanya dun? Sa harap na to ng buong Pilipinas. Ang hina na ganun. Puso. Bigyan na jacket! Big time! 5,000! Giling. Tagtapat katunggan ka ng giling. Gata dito siya Kasi syempre, dahil nga, Yung tatawa. Hindi naman video call yung podcast ang puta. Sige, liham ka. ang galing ko ang pumiga ng benefit, di ba? Kasi, dahil gusto niya pa pumasok dito, napunta siya sa assumption na, kasi syempre close kami, marami kami sikreto na alam eh. Ito yung sikreto natin, hindi ko sinabi sa kanila. So, masagutin niyo nga. Is it pink? Tinan mo! Di ko alam, di ba? Hindi niya alam mo, kasi inassume niya na ganito usapan nila. Siguro nilaglag na talaga ako lahat ng mga secret namin sinabi. Hindi ako ganun, girl. Hindi ko sinabi sa kanila. Sana magkaayos na tayo. Nakita mo si buong Pilipinas nanonood. Kasi yun yung fear niya eh. Na nasabi ko na yung mga sikreto sa inyo eh. Which is, Kaya i-PM yan? ha? Pwede chat mo na lang pre, email mo na lang. Nakablock ka ba dyan? Napupunta sa gulo eh. Hindi So, sobrang fun talaga yan dito. Every episode nanonood talaga. para magalit ka ng ganun na parang napanood mo lahat. 'Di ba? Anong hugot mo na parang feeling mo na personal ka? Kung hindi ka naman pala nanonood, di ba? Hindi mo naman pala pinapanood, di mo naman pala tinatapos. Bakit parang may personal ka?
Naman kasi tayo ng social media nila, pre. Hindi na may O, iwasan. Shikina, balikan mo na to. Gago, ni-name drop si Raulo. Ay, di ba siya? Ang nagka-labo na. Hula-hula. Akala ko siya. Golo-golo na eh. Golo-golo. Si Shikina May Lopez. Kasi kung ano yung iniisip mo eh. Yung Ito pala. nagra-running. Yung pa rin yun eh. May Lopez nga eh. Kaya, Pero yun, no, malaman na malaman yung ano na yun, pare, yung pinag-usapan natin. Ano bang nag-run sa dulo. Nagliham, putang ina. comment down below, pare, ano masasabi ninyo? Ano-ano pa yung mga bagay? Kayo ba? May mga mindset ba kayo na hindi magets ng mga tropa ninyo? Ano yun? Yan, interested kayo dyan, comment down below. Maraming salamat, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Support Podcast. Babalikan. Balikan mo na to, Shikina May Lopez. Yeah, we pop out in your hood, walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki, malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etase, tatsi, eko, parang sumakay ng Lambo, walang preno.